My name was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area, and nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, "Ops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito?" Palusot. Ito mo mga kababayan, basta investigador ka nga, hindi ka pa na-imbestigahan, magpalusot ka na. So, ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? So, hindi ka nagkamali. Sinadya mo na mapunta ka doon. Dito po mga kababayan na yung yung mahilig ka uminom. Noon dati mahilig ako uminom. Pag sa bahay lang ako, wala akong katropa na magtagay. Di alam ko yung mga katropa ko kung saan sila sa ganitong oras. Kung baka sakali, pupuntahan ko doon. Ang diskarte ko doon, dito pala kayo? Di ko nga alam dito kayo. Pero yun ang sadya mo. Sabi ko, 65 kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source because immediately or the... Di bingo. Ang bait mo naman, umamin ka pa naman pala. Pinaringkan ka lang ni Lito Banayo, umamin ka na. Dito po mga kababayan na. Hindi naman natin sila hinusgahan. Ang problema kasi, yung mga kwento nila o itong mga pinag-usapan nila na mga bagay na hindi pa naman importante sa ngayon, yun pa rin ang pinag-usapan nila. Kung nag-usap sana sila doon, punta nila patungkol sa flood control na investigasyon, parang maniwala pa kami. Pero para doon sa para pagpalusot, may kwento na nagpapalusot, ako, sinpi. Following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen, sometimes Governor Rudito Albano would be there, ex-Congressman Suplico, and several others. So ako naman, walang out of, wala naman seryoso sa pag-usapan. So Pagpunta ka sa ganong mamahaling lugar, pagkakaalam mo namin, sinasabi dito, nagpunta kayo ng Soler. Itong Soler, napakagalanting puntahan nyo, napakagalanting hotel. Tapos magpunta ka doon na walang seryoso pag-usapan. Ano sadya doon? Punta ka doon sa mga mamahaling lugar tapos hindi seryoso yung pupuntahan mo doon? I shared, sabi ko, kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon.
kung seryoso yun, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. Seryoso yun, na-booking lang. Hindi kasi ito si Panayo eh. Seryoso yung usapan nyo, na-booking lang. Bakit kayo nagkataon lang na doon kayo? Wala kayo pinag-usapan? Kumbaga, nag-ikot-ikot na lang kayo tapos napunta kayo sa isang lugar parehas? Kung ganun, saludo ako sa iyong pagiging investigador pero yung mambubula ka, parehas tayo dyan, marunong tayo mambula. Umamin tayo na nagpapalusot para magmukhang hindi tayo guilty. Pero sa totoo lang, wag ko lang kung naniwala sa'yo. Naniwala kami doon sa mga tao na nagsabi na andoon ka. Pero sa mga palusot mo na mga ibang paano mo ini-interpret yung pagpunta mo doon, hindi seryoso. Naku, ikwento mo na lang sa pagong sinping. And I also confirm the manifestations of several of my colleagues in the minority na never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had, no, in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na Bakit pag-usapan yung isalba ang integridad? Sino bang nagwasak dyan sa integridad sa Senado? Ibig sabihin, ang nagwasak dito ngayon, ang integridad ngayon dahil si President Cayetano na andyan. So ibig sabihin, wala na integridad? kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never. I confirm. Mag-take over kayo dahil para sa impeachment ni VP Sara at para din sa hearing sa flood control na hanggang dyan lang. Hanggang partial lang. Hindi umabot ka sa pinakabuo. Ngayon na ang bula na Senado, doon na sa Speaker na bago, o sa President na bago, nangangamba ka na baka itong flood control matuluyan na. Their earlier statements, Madam President. So, kanina nabanggit ni Minority Leader Tito Soto na ang unang press statement ng ating distinguished Senator from Ilocos Norte, kaya raw babaguhin yung age of qualification. Itataas daw from 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2028. Baligtad po ngayon ang sinasabi. At baligtad doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador, hindi po si Presidente. Mga senatorial candidates, ibababa from 40 to 35. Nagbiro pa nga ako, ng Presidente, I mean, nagbiro pa nga ako, sabi ko, partner, para ba kay Vico Soto yan? Yun. Nagbiro pa, in jest, of course, Mr. President. O, Madam President. Yun po yung takbo ng usapan. So, Okay na, nagbiro ka lang talaga. Bakit pa ang dami mo pang daldal dyan? Baka pwede sabihin na, oy, ang pinag-usapan namin doon sa Soler, biruan lang. Bakit ang dami mo para bang daldal? Wala naman talagang kabuluhan yung pinuntan nyo doon. Hindi naman pala seryoso. Bakit di mo lang sinagot na, oy, Madam President,
walang katuturan yung pinuntahan namin doon. Nagbiruan lang kami. Walang seryoso doon. Tapos, ay nako. Okay mga kababayan, dito naman tayo sa topic ni Manang Amy. Ito po si ang Manang Amy pagpapahaba talaga. ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Umamin na. Umamin na. Hindi sila seryoso doon. Nagbibiruan lang sila. Ito. Parang ikaw lang ata sir yung seryoso doon pero yung mga kasama mo doon, hindi para seryoso yung pinunta nila doon. Yun sabi ni Ping. Impeachment, Check, no elections, check, term extension. check. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura Di ba pinag-usapan na flood control? Panang. ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang Pilipino. Tapos hindi mo ba naisip Manang Amy na ipaalala mo sa kapatid mo, Uy, Utoy, nasa libingan ng bayani yung tatay natin, naalala mo ba kung sinong nagpapalibing rito? lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protect Ibig sabihin, si Dayonyor, umupo lang, hindi tumindig. Umupo, suminghot. Alam mo dito mga kababayan na dito sa mundo nito, pwede kang iwanan na yung asawa, pwede kang iwanan na yung mga anak, pwede kang iwanan na yung mga kaibigan, pero bihira lang yung kapatid mo iwanan ka. Ibo siguro siyang kumintuhan ng mga masasamang panalita, pero hindi mo pwedeng iwanan. Manang Amy, bilang kapatid, yung pagbibira mo dito ngayon, yan sa plenaryo, gusto ko sana na mabalitaan o makita man lang dito sa news o sa TV o dito sa social media na pinangaralan mo yung kapatid mo. Para sabihin lang natin itong natitirang 2 taon niya tumino lang niyang konti. Konti lang. Hindi naman sagad. tahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga corrupt na politiko. Yun. Turuin mo dyan, nasa harapan mo dyan.
Ituro mo man ang nasa harapan mo. Ano. Pakita ko yung mukha rito. Wag na. Baka masili pa tayo ni NBI. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Ako. Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong 30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulong ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman, noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang, hindi raw prioridad ang charter change o CHACHA dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Dito mga kababayan, pagbanggitin na talaga ang patungkol sa Pangulo, yung mga sinasabi ng Pangulo, parang hindi na ako maniwala. Iba kasi ang ugali ng Pangulo natin yan eh. Parang babaeng laging may rigla. Yung laging oo at laging ayaw, baliktad. Alam nyo po, pag yung babae, sabihin mo na, oy, gagala mo na ako ha. Gagala ka? Oh, sige. Alam mo na kung ano mong ibig sabihin yan. Hindi yun papayag. Pag alis ka, anak ko po, patay ka pag uwi mo. Baliktad yun. Para yung Pangulo natin, baliktad. Una, tungkol sa impeachment ni VP Sara, hindi siya pabor. Pero pinahintulutan niya ka, 2 bisis na. Tungkol sa ICC, pagpapadala kay Tatay Digong, hindi siya pabor. Pero pinadala na niya si PRRD sa deheg. At ngayon sabihin dito ni Manang, hindi priority ang charter change, itong pag-aminda ng saligang batas natin dahil ang ekonomiya ang tinututukan natin. Hindi po. Ang tinututukan niya, ayuda, hindi ekonomiya. Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain noong 7 ng Pebrero 2026 yung dating ARTA, Rabindranath Kilala, ng isang radikal na panukala, buwagin ang Senado, pati na rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian, paltan ng isang National Legislative Assembly, maari umano makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Dami no, dami. 1 trilyon taon-taon yun ang naplano nila. Naisip nila, alalahanin yung mga kababayan, yung nanakaw, umabot ng trilyon yon yung ninakaw.
Kaya hindi na, sabi nila, ituloy natin yung chacha, magkagulo-gulo pa, savings man lang yung hinahabol natin. Hindi lang natin galawin yung chacha, unahin lang natin yung savings. Alam niyo po mga kababayan ha, balagbagan na lang itong ginawa ko. Dahil sa napansin ko dito sa bansa natin, ako po, pag yung mga taong mahilig mag-cover up, tulad ng dating leadership dyan sa Senado, hirap natin ginagawa nila eh. Ngayon naman, na gusto na naman yung tama yung gagawin, alkontra sila. Hindi ko nga alam, itong dating Pangulo, si Soto, si Lacson, lahat ng mga nasa minority ngayon, di ko nga lang alam na ang laging nasa lumalabas sa bibig nila, tag-unlad, improvement, development. Pero ang ginagawa nila, baliktad. Parehas na ng Pangulo. Oh, hinalagbag dito ni ate. Alam mo dito mga kababayan ha, pag ako ito kapatid ni Bongbong, kapatid ng Bongbong, naku, tingin ko tong pahinga dito. Pag ako naging kapatid ni Bongbong, tapos ito ang ginawa niya, ako po, sa loob ng 2 taon, baka nangalahati na yung tainga yun sa kakapipit ko. Baka nag-iba-iba ng kulay, para ng kulay duhat. Bawat mali isang pitpit, para bang si Pinocchio. Bawat pagsisinungaling, pataas yung ilong hanggang kung gaano siya kasinungaling, ganun kahaba yung ilong niya. Pag ako naman yung panganay kapatid dito na Pangulo natin, ako po, bawat salita mo dyan na salungat sa ginagawa mo, isang pitpit dito, clip dito, baka ubos na yung kanang tinga. Nung nakaraang buwan, formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Kamara na simulan ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong 14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng tiyatsa at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Correct. Hindi. Ang problema ng bansa ay nasa harapan mo na. Ate, nasa harapan mo. At itong kapatid mo. Yun ang problema. Itong mga taong naghanap ng solusyon ng problema ng bansa, ito ang pinag-inita ng mga problema sa bansa. Diba? Ito po mga kababayan, baka yung pananaw ko, ganun din ang pananaw nyo. Hindi natin ibig sabihin na nakalining tayo doon sa Duterte. Ang sa atin lang ho dito, yung tama, yung ginagawa nila na makakabuti sa atin, lahat. Tignan mo ngayon, anong ginagawa lang ng administrasyon? Di ba puros na lang ayuda? Tanong ko sa inyo mga kababayan, within 2 years, mula ngayon,
Ayuda lang ba ang legacy ng ating Pangulo? Pagkatapos ng ating Pangulo, iba ng administrasyon, hindi na ipagpatuloy ang ayuda. Anong magagawa natin? Ginawa lang tayong lalong tamad. Na bawat may mga problema, maghintay tayo ng ayuda. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Ang NOEL at term extension ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Yo! Ang sarap kayo magnakaw. Bahala na kayo dyan. Basta masigurado natin yung kita natin. Ba? Ginagamit ang mga mahirap. Ito po mga kababayan ha. Itong ginagawa nila ngayon mga ayuda-ayuda. Marami nakinabang dyan. Kaya na walang may nakita. Ilan lang itong mga politiko na hindi pabor dyan sa ayuda. Pero karamihan dyan pabor. May narinig ba tayong na isa lang narinig ko na hindi pabor sa ayuda, si Irisi. Sa mga mayor, sa mga gobernador, dito sa mga munisipyohan natin. May mga umaangal ba na mga barangay captain o mga mayor na, bakit lagi may ayuda? Di ba? Parang magpista sila pag may ayuda. Ginawa nilang gatasan yan. Pagkat sa kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante na nagsusulong ng CONCON hanggang sa resolution of both houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng resolution of both houses number 2, naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente at ang vice-presidente 30 ang edad. Bukod dito, Congressman Richard Gomez naghain ng resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution. Meron pang resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Dasa at iba pa na bibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng NOEL sa 2028. Dito lang mga kababayan na wala talagang pinag-usapan sila dyan para mapaganda ang buhay ng sambayanang Pilipino. Galawin nila ang konstitusyon, pero may parte dyan na napakalaking bagay. Itong sa foreign investment sana, na magkaroon tayo ng napakaganda para itong mga investor hindi na mahirapan pumasok sa atin. So, pag maraming investor sana, di maraming trabaho. Maraming company na maitayo. Maraming mamumuhunan sa ating bansa. Pero ang inuna nila ay ang pabor sa mga politiko. Ngayon mga kababayan, pag pabor sa politiko, sinong makinabang? Sambayan ng Pilipino ba? Hindi. Yung mga politiko. Pag ang politiko maayos, maganda ang pamamalakad niya, kahit sabihin natin, everlasting na hanggang buhay siya. Habang buhay siya. Pero pag ang politiko tulad ngayon, marami magnanakaw, yung isang buwan, napakatagal na. Tapos gagawin pang 9 na taon. Lumutang na rin ang mga detalye.
magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Yun. Ito po mga kababayan ha, hindi to biro itong hinaharap ngayon sa ating institusyon, isa sa mga pinakamatibay na institusyon ng ating lipunan. Itong sa legislative dito sa Senado. Dahil simulat na nagpalit ng liderato, bagong leader na si Cayetano, ginugulo nila. Bakit nila ito ginugulo mga kababayan? Dalawa lang ang pinaka-main issue sa ating bayan. Ito ang gustong ituloy nilang impeachment at gustong iwasan ang flood control anomaly. Lahat na tumututok doon patungkol. Napansin niyo mga kababayan, lahat ng mga politikong tinutukoy ang flood control, may kaso. Lahat na tumutukoy sa flood control, may kaso. Magkongresman ka man o masenador o mga dating politiko. Basta tumulong kang tumutukoy sa mga iskandalosong anomalya. Anomalya nga, iskandaloso pa. Dubli-dubli naman yun. Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa tsatsya o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Yun. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Paniwalaan natin dito itong sinasabi ni Manang Aimee? O sabihin natin na itong sinasabi ni Manang Aimee ay gawa-gawa lang niya? Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago. Kumpara lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya. Yun lang. Magaling gumapang yung buhaya. Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028. Yun. Yun lang. Ipangako lang. Ipangako lang. Ano ngayon? Yung mga nasa harapan mo, may masasabi sila matitino o baka ipabubura lang yung sinasabi mo? Mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the facts in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino people. I urge this body to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat.
At hanggang dito lang po mga kababayan. Ito po si Rene Bay. Hanggang sa sunod nating video, magkita-kita tayo ulit at mabuhay ang Pilipinas.